Ang DND po ay may more or less 327 authorized plantilla personnel lamang po at kami nagkukulang at nagkakasakitan po ang aming mga tao dahil sa dami po ng ginagawa. At hindi po ito ang magandang patutunguan ng departamento kung tinatawag po natin na rationalization. Ang equivalent po ng rationalization, hindi rational. Dahil ang equivalent po nito sa ating pagkakaintindi, pangliliit yung reduction. It should not be equivalent to that. Lalong-lalo na sa laki po ng hamon ng mga hinaharap. Secondly, hindi po tayo maka-engganyo ng tao na sumanib at umangat dahil ang career tracks nila ay limitado. Thirdly, ang civil service rules and regulations dapat hindi ho akma sa kanila dahil specialized po at technical ang kinakailangan. So, kailangan po natin na sana i-enact ito upang magkaroon ng core ng defense specialist, mag-establish din tayo ng AFP Pension Trust Fund para makatulong sa gobyerno nasyonal na gugulan ang annual pensions na sa ngayon ay 61 billion pesos po. At lalaki pa po yan. Increase in core defense phased in to be at least 2% of GDP at magkaroon din po kami ng sub-regional offices. Ito po ay kailangan upang imbis na magtayo pa tayo ng kung ano-ano pang bagong ahensya, ilabang ko muna ang ahensya namin po. Yan po ang katungkulan ko at nakikita ko na managerial level, nagkakaroon po kami ng gaps dito. At magiging unsustainable sa dami lang ng mga engagement natin sa iba't ibang bansa, hindi na po namin kakayanin i-manage ito kung ganito kaliit. 267 lang po ang actual fill-up namin. Dahil napakabababa ng SG levels na ino-offer sa amin at ang hirap mag-JO at saka contract of service. Bagamat maraming tayong pwedeng kunin sa ganon dahil napaka-stricto ng COA. Ganun pa man, kailangan din siguro tignan po ng ating Kamara ang COA law na PD 1445, State Audit Code of 1977 pa po yan. At sanhi ng kabagalan ng gobyerno dahil ang Biblia na ginagamit ng COA 1977 pa, 2025 na po tayo. Yan ang priority legislation na dapat gawin. Dahil kami po natatakot din kumilos. Baka ma-disallow kami. Hindi na makabago kayo po, nag-local kayo. Manong Uging, nag-sekretaryo kayo. Nag-gobernador ka, Kong Arnan, Kong Steve. Ang dami natin balakid sa ganyan na hindi tayo pwedeng maging proactive. So, sana po ito po'y matugunan. Yung amendment of the law on espionage and anti-foreign interference. Marami po tayong pwedeng gawin, kaso ipinagbabawal ng batas. Secondly, ang coverage ng espionage ay 1930 pa po. Hindi na po akma sa makabagong teknolohiya. So, may mga amendments po kaming sinasuggest. Dito, na kahit extraterritorial din, basta ginawa ng Pilipino sa foreign land, pwede natin litisin. Kasabay po nito ang amendment of General Court Martial Jurisdiction over various crimes. Sa ngayon po, nilimit ng Republic Act 7055 ang jurisdiction of GCM to service-connected offenses. Ang service-connected po, ang parusa lamang nito, generally, ang charge nito ay Article 96, conduct unbecoming of an officer or a service member. Maximum punishment limited to separation from service.
Hindi po namin ma-hold itong mga to at patawan ng parusa. Lalo na ang mga nai-involve na na-charge sa civilian court, pag na-discharge na namin, wala na po kaming hawak dyan. Kung magpiansa yan anong gagawin yan? Maghahanap ng trabaho yan. Trained na armado yan na magiging panganib sa lipunan kung hindi po namin ikalap. Lalong-lalo na pag espionage. Kailangan hawakan po namin, litisin namin, ikulong po namin ang sarili namin. Kung hindi, pag nahalo po sa general population yan ng preso, gagawa na naman po ng kalokohan niya mga yan. Secondly, yung ating pong enhancement dapat sa fixed term or maximum term, kailangan po ang unified commands natin at iba pang mga command katulad ng strategic command, ang AFP Intelligence Command, ang CMO Command ay gawing 2 years din. Kasi po ang ating mga major service commanders, sila lang po ang nag-e-equip, nagte-train ng sundalo. Ang operational commander na kasing importante ng major service commander, kailangan may panahon na malaman yung area of operations niya at kailangan magkaroon siya ng campaign plan kung paano niya tututugunan ang kanyang misyon sa kanyang area of responsibility. Kaya kailangan may 2-year tour of duty din po regardless of the age na abutan ang mga opisyal na ito. Kaalinsabay nito, masyadong maliit ang ating sandatahang lakas. Noong inamindahan po natin ang term ng mga senior officers na fixed term ang ating chief of staff at fixed term ang ating major service commanders, inakyat natin ang retirement sa 57, nagkaroon ng buhol sa mga lieutenant colonel, major, at lower ranks. So, nagkaroon ho ng buhol dahil iipon po yan pa ilalim. Pag hindi natin inadjust yung ilalim, hinabaan nyo yung term ng itaas, magkakaroon ng buhol, demoralisasyon. Ang mangyayari, ang mga naval officers maglalateral sa Coast Guard. So, kailangan po palakihin natin ang ating sandatahang lakas. Ang ating pong sandatahang lakas ay pangalawa sa pinakamaliit by comparison in terms of population sa Singapore. Yung iba pong mga karatig bayan natin na mas maliit ang binabantayan na teritoryo, mas malaki ang armed forces sa atin. So kailangan po dahan-dahan tayo magpalaki ng ating armed force. Hindi po pwedeng biglaan nito at hindi po kakayanin ng ating gobyerno na gugulin. Pero kailangan po natin palakihin ang ating armed force. Kung hindi po natin magagampanan ang ating maraming misyon. Hindi lang po sa nakikita po natin, katulad ng mga nagpapatrolya, nagpapalipad, or tinutugis ang mga kalaban ng bayan. Kung hindi, nagkukulang po tayo sa support personnel na magbibigay ng kaparaanan kung paano gagana itong mga ito. Kumbaga sa DPWH, lahat ng ating mga tao kaminero. Walang logistician, walang nagkakalap ng gasolina. Yun po ang kakulangan natin. At sa territorial defense, kailangan po natin, dahil integrated systems, ng mga eksperto na gaganap dito. Pati po sa mga base natin, kailangan may
eksperto tayo na magmamanage ng mga base natin, magmula kuryente, sanitasyon, base development, base security, kulang po. So, kailangan pong palakihin. Lastly po, ang pagre-repeal at amendment ng AFP Modernization Law. Nasabi po natin na makaluma ang 15-year horizons na binibigay sa atin. Kahit na po ang MICA, yung Multi-Year Obligational Authority, na 5 years ang binabayaran, or ang pagko-construct po natin dahil ang patakaran ng gobyerno, 10% sa unang taon, mobilization lamang, kaya pong tapusin ang mga proyekto sa 2 taon kung tuloy-tuloy ang bayad. Kung 5 taon natin hahatiin ito sa infrastruktura, lugi ang mga kinokontratahan. So, may incentive yan na babuyin yung trabaho dahil matumal ang bayad. Doon naman sa acquisitions natin, bakit hindi natin pwede habaan ang ating acquisitions na pagbayad sa 20 to 25 years? Total, tatagal ng 20 years yung mga kinukuha natin. Bakit natin babayaran sa 5 years? Yung magpro-provide, kailangan magpautang sila na magandang halaga, magandang balor ng yung interest para ma-take advantage po natin yan. So, kailangan po yung amendment ng AFP Modernization Law, matagal na po yan. 1992 pa po yan. 15-year horizon. So, ang nangyayari po, mag-a-approve tayo ng Re-Horizon 3, 1.7 trillion. Bago mapondohan yan, obsolete na po lahat. So, hindi po pwedeng manatili ng ganyan ang ating sandatahang lakas. Kung hindi, magiging lolo na po ako sa tuhod, wala ako nakikita. So, ako po'y humihimok ng kooperasyon sa inyo pong lahat. At napakapalad ko po na marami po sa inyo na aking nakasama at may tiwala po tayo sa isa't isa kasi ito, kinakailangan po talaga ito ng ating bansa dahil napakatagal nating pinabayaan to. So, ang rule po, pinabayaan mo to, aabutan ka isang araw. Pag inabutan ka na kailangan mo, mas mahal bukas kesa sa ngayon, gagastusin mo rin yan at gagastusin. Kaya mabuti pa gawin na ho natin ng maagap. At dyan po, hinihimok ko ang kooperasyon ng kagalang-galang na komite at napakapalad ko din po na si Ka-Oka ang nandyan. Pati sa confirmation ko, napakalaking tulong ni Ka-Oka. At nung ako yung may utang ng loob kay Ka-Oka dahil nung ako po'y nakipagsapalaran nung huling 2022 na halalan sila ni Ka-Along, ni Mayor Along, 100% ho ang tulong na ibinigay sa inyong abang lingkod at hindi ko po kakalimutan. 12 oras o 13 oras kami nasa taas ng truck. Pinakamahabang motorcade sa tanang buhay ko na naramdaman ko. At hapong-hapo po kami, kaso nakita nyo kung gaano kamahal ng tao ng Caloocan si Ka-Oka. Ganun din ang pagmamahal ng Armed Forces sa kanya. Marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, Secretary Chidoro. Mr. Chairman, can I make a suggestion? Perhaps with the concern of the Secretary, I suggest that he draft niya yung mga bills niya that will affect his concern and for the member to author those bills and will post that. What will the Secretary, what's the action of the Secretary? Because he has been a member of this House. He knows it definitely bills that will address his concern, and we will author it
Okay. Noted, Congressman. Mr. Chairman, just to inform the chairman that we are on the tail end of finishing our anti-foreign interference bill, which will be filed and referred to the committee, Mr. Chairman. Mr. Chair, meron po kaming mahalagang pinagsamahan ni Steve Solon. Pareho ho yung barbero namin nung araw. Kaso sa kanya nadagdagan yung buhok, kaya ako bumawas eh. Si Mang Abel. Sige. No, noted. Mr. Secretary, itong transformation bill, na-file na namin. Siguro anytime this month or next month, may tatakil na namin ito, makatawag na tayo ng committee hearing. Yung sa Espinoids, ibang committee ang nadalan kasi noon eh. Revision of laws, sir. Revision of laws. So, may we now hear the AFP Chief of Staff, General Romeo Browner, for his message. Mr. Chairman, and to the members of the Committee on National Defense and Security, magandang hapon po sa inyo lahat. Sa aking parte po, I was tasked to give a security briefing. Meron po kaming na-prepare na security briefing pero 30 minutes po ito, napakahaba po. So allow me to summarize the threat situation in just 5 minutes po. So right now, meron po tayong 5 aspeto na tinitignan. Unang-una, on the aspect of the communist terrorist group. Ngayon po, we are happy to announce, to report to the committee that we now have 0 guerrilla fronts in our country from a high of 89 guerrilla fronts. At ang strength or yung number po ng mga New People's Army ngayon is about 970 from a high of 25,000 in the late 80s. So kokonti na lang po sila, nakakonsentrate na lang po sila sa Masbate, Mindoro, Bicol region, dito sa Caraga, pero konting-konti na lang po. No? So we are addressing this already, and we are hoping that by the end of the year, we will have reduced the number further of the New People's Army, including their firearms. As to the local terrorist groups, from a high of about 2,000 po, they are now down to around 250 na lang. And we are looking at 2 main groups, yung Dawla Islamiyah or the ISIS-inspired group, and the BIAF or the Bangsamoro Islamic Armed Force. No? At ang concentration po nila ay nandito sa Maguindanao and Lanao del Sur. So tuloy-tuloy rin po yung ating operations against the local terrorist groups. In line with this, dahil po dun sa area ng BARM, dun po sila nag-ooperate. Binabantayan po natin yung area ngayon ng BARM. Lalong-lalo na po at palapit na po ang BARM elections on October 13. That is why the Secretary and myself went to the 6th Infantry Division in Maguindanao. We visited our troops there. And on Friday, we will be going to Marawi City to again visit our troops, look at the situation, and perhaps influence the operations of our military forces. On the West Philippine Sea, napansin po natin na dumami po yung mga number of ships ng China. Most of them are Chinese militia vessels. We also have a number of Chinese Coast Guard and PLA Navy ships. Ang concentration po nila ngayon is dito po sa Ayungin Shoal, dito po sa Recto Bank, and Bajo de Masinloc. Yesterday, we had an incident in Bajo de Masinloc where 2 Chinese Coast Guard ships water cannoned our BFAR ship. Yung BFAR ship po natin ay nandun po para bigyan ng sustento yung ating mga fisher folks na nandun po na nangingisda malapit sa Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal.
Unfortunately, yun nga po yung nangyari. Nasira po yung barko natin, yung BFAR vessel. Meron pong nasugatan na isang sailor natin. No? Dito lang po nasugatan naman sa tenga. We believe na baka yung glass na nabasag po ang nagbigay ng sugat po dun sa ating sailor. So we continue to monitor yung mga actions. Ang tawag po natin dun sa actions ng China in the West Philippine Sea is, we don't call them gray zone tactics na po, no? We call them according to what they are, which are illegal, coercive, aggressive, and deceptive activities. At yun nga po yung ini-impluwensyahan natin yung ibang mga partners natin and allies to use the same term, ICAD. In line with this, we are also looking at the United Front Works of China. Ito po yung mga malign operations nila, malign influence operations nila dito po sa ating bansa, lalong-lalo na po yung mga institutions na pinipilit nilang i-infiltrate. For example, our schools, our churches, our businesses, even government agencies ay pilit nilang ini-infiltrate, even local government units. So binabantayan po natin ito, and then we coordinate with the appropriate agencies in order to deal with this. Yung PAOK, Bureau of Immigration, NBI, kaya't marami na po tayong nahuli na mga tinatawag nating spies. No? That is why the espionage espionage law is very important, Mr. Chairman, Your Honors. And then finally, yung ina-anticipate po natin na malakihang rally ngayong September 21. Yung nangyaring rally po nung September 13, we are very well, we see that we are fortunate na hindi po nag-escalate ito, no? May mga grupo po na mga nag-rally dito sa Etcha Shrine at sa iba't ibang mga lugar po dito sa ating bansa, sa University of the Philippines Diliman campus. Hindi naman po naging violente. Binabantayan po natin, and we are hoping that the rally that will happen this September 21 will not be violent. Dahil baka po na-inspire yung ating mga ibang kababayan sa nangyari sa Indonesia and sa Nepal. That is why we are coordinating with the Philippine National Police. We are going to deploy our forces to ensure that the September 21 rally will be peaceful. Hindi naman po natin pipigilan yung ating mga kababayan na mag-rally. No? Karapatan po nila yon. But we will ensure that it will be peaceful. Tatlong grupo po yung binabantayan natin. First is the Communist Terrorist Group. No? At yun nga po, nagtawag na sila. May mga panawagan sila sa mga kababayan natin na sumama sa rally. The other group is the Maisug Group. No? At nagtatawag na rin po sila ng sasama dun sa rally. And meron pong third group, which is a combination of the other groups. Kinumbine na lang po natin sa isa. Katulad po nung mga members ng ACADIM, members of the ANI or MUP or the retired officers, AFP and PNP officers, members of the clergy, and other CSOs, for instance, who will be joining the rally. Ang binabantayan po natin, at sana hindi po mangyari, yung masingitan yung mga nagrarally. While we believe that the intention is to have a peaceful rally, but then there are possibilities of groups trying to come in and harm the rallyists or the protesters. Yun po yung talagang dapat ay bantayan po natin. We do not want this protest actions, again, to escalate into a violent activity. So yun lang po yung binabantayan po natin, Mr. Chairman, members of the board. These are the main threats that we are facing now. Of course, aside from the other threats like cyber threats that we are facing, ito po yung 5 na
na immediate na concerns po natin. Yun lang po, Mr. Chairman and the members of the committee. Thank you very much for listening. Thank you, General Browner. Yun nga ho sanang unang itatanong ko mamaya kung how well are we prepared sa September 21 rally. Dahil na-witness natin nung EDSA 1, EDSA 2, dapat handang-handa tayo diyan. Ha? So at this juncture, we will now entertain questions from the members. Is there any question? Mr. Chair, pasensya, hindi ako member ng Defense Committee. Pero hindi ko po natanong kahapon dahil napakaganda yung usapan kahapon sa budget hearing. Mr. Chair, may I get indulged with two questions lang po? Sige, okay. You may proceed. Thank you, Mr. Chair. Para kay the good Secretary and fellow Severian, Secretary Gibo. Sir, I wanted to ask about how our technology transfer and manufacturing is in the Philippines. Dahil alam po natin, constrained po ang budget. And may success story po tayo from Israel na may tech transfer po tayo sa Shaldag Mark V, which was built in Cavite. The next few ships were built there. So I was wondering how we can amplify it, what are the plans po ng the Department of Defense to eventually create and build our own capacity when we get into not only ships, but even drones and etc. Thank you for the question. Actually, we are calling on the former suppliers that actually promised technology transfer to actually deliver. What happens usually is that technology transfer comes pre-assembled and the final assembly is done here. So there's actually no technology transfer. So I'm keeping a sharp eye out from that. On our core competences, we really have to build the architecture for higher value technology. And unfortunately, the local defense industries are not yet mature to accept with the speed that we need. However, there are low-hanging fruits that we can do, particularly if a lot of R&D is brought. For example, propellants. We can sponsor research for the precursor of propellant is a nitrocellulose, which is actually organic, plant-based. There is a worldwide shortage of that, and only some countries have refined the process. So in the future, we cannot do much with the past acquisitions because the contracting was inadequate. In the future, we will hold all those that supply us to co-production or technology transfer. The same happened to Australia also, where two pieces came in and it was assembled, and that was technology transfer. I really don't want that to happen, and I don't want the Philippines being made a showcase when it is window dressed. There is a big space, but nonetheless, we have to balance our security requirements with also pushing for industry synergies. That is why I said yesterday, self-reliance for us means securing our supply chains wherever these come from on as secure and as cost-effective and friendly as possible. Much as possible, we should have it here. However, if you take into consideration also our export chains, no?
The Philippines is really blessed because we are one of the most highly mineralized countries in the world, but we don't take advantage of it. Uh, the, that can be a value chain also in our industry. But nonetheless, with 80% of the components or 60% of the components of what we export to are imported because of the fact that we are net importers of a lot of raw materials, even processing. And let me also segue just a bit. For an honest to goodness defense industry, sustainable, you gotta have a cheap source of energy. Power costs are the number one constraint for business cases here, business value propositions. Though. Secondly, you gotta have good logistics. No. Then, thirdly, you gotta have a good business environment. Our special economic zones are good, but governance must be improved. Must be professionalized, the governance must be professionalized and shielded from local politics. Because the long-term horizons become jeopardized, no? So the risk profile of projects increased. And finally, for example, you got to have your core industries. Because of the allowance of the importation of induction furnaces, okay, for free from China before, a lot of these smelters came out, which have flooded the market with cheap substandard steel. One of those biggest operators is Tony Yang, who unfortunately is now back in Cagayan de Oro in a jail, probably living it up like a king, after he should be deported immediately from this country when he admitted that he's a fake Filipino. Under oath. What's he still doing here? And he was operating Sanja steel mills, actually in Pibidec, which is a double the shame. That should be immediately closed down. And this has formed a disincentive from having an honest to goodness steel industry in the Philippines and a smelter. For defense industries, we cannot live with aluminum-hulled vessels. We need steel. However, what? We're flooding the market with substandard steel and profited on by fake Filipinos. So we got to do something here on the core industries. So although there is hope, it needs to be synergized with your infrastructure, with connectivity, with national resilience.